Hi guys! Welcome back to our part 2 of 48 Hours in Boracay 2024. Hi guys! Ayun na at arrival na kami at Katipunan Airport. So blessed kasi nung araw na yun ay magandang panahon. Perfect for our vacation. Actually, pang third time na namin ito ni Habi. And then, yung isa naman, pang second time at yung isang kasama namin ay first time niya dito sa Boracay. Yung tipong pagkababa ng eroplano, akala mo Boracay na. Hindi pa. Tatawid pa tayo ng kabilang isla. Excited much. Ayan at pababa na kami ng eroplano. Tinanghali na rin kami ng dating niyan. Gawa nung merong mga konting delay sa Cebu Pacific. Pagkalabas namin dyan sa terminal ay diretso na kami sa pilahan ng mga tricycle. Kung wala namang susundo sa iyo papunta sa port, ayun at lalabas ka pa at pipila sa may tricycle. Pagkatapos namin pumila at magbayad ng ticket, ay tatawagin ka na at sasakay na kayo sa tricycle kung saan yung ticket nyo nakalagay. Then presto, papunta ka na ng Tabon Port. Dahil June ngayon, kaya nilipat nila ang port sa Tabon kasi medyo maalon. Pero kapag okay naman ang panahon, ay doon naman sa kabilang port. Yun ang jetty. Ngayon, pagdating ng port ay depende sa iyo kung magpapaasikaso ka ng mga bayarin or dediretso ka sa loob. Sa case namin, si ate na yung nag-asikaso at nagbayad ng mga bayarin namin para sa ferry. Ngayon, mabilis lang din mag-asikaso si ate kaya ayan, papunta na kami sa aming ferry boat which is the Amazing Grace. I want to say hi. Yes. So happy namin kasi konting kembot na lang ay nasa Boracay Island na tayo. Around siguro mga 5 to 10 minutes lang. Nasa kabila na tayo niyan. Guys, yung daanan na yan na parang may floating pad, ang hirap magbalansin yan lalo pat may dala kang cellphone. Tapos aakyat ka pa dyan sa boat. Pero for the go para sa inyo. Sabi ng kasama namin, so ganda talaga ng dagat dahil nagbu-blue-blue siya at kita na yung mga corals sa baba. Parang gusto niya ng maligo. Actually, ganyan din ako noon nung first time ko. Sa port pa lang, ang linaw na ng tubig at kita na yung mga corals, gusto mo ng maligo. Dahil sobrang ganda ng dagat nila, ang layo dito sa amin. Yung dagat kasi namin dito ay malapit sa Manila Bay. So, alam mo na yun. Buti nung nagbiyahe kami niyan, patawid ng isla ay hindi ganun ka alon yung dagat. So, konting biyahe lang namin at nasa kabilang dagat na tayo. Kabilang banda. Kabilang isla na bulol na. Kapag nasa Boracay ka guys, come and go talaga mga turista. Kahit umaga, tanghali, gabi, busy talaga yung mga boat na yan. Palaging puno. Kaya pwede ka talaga mag-day tour dito sa Boracay dahil hindi ka magwo-worry na wala kang masakyan. Hindi ko lang tanda kung magkano yung binayaran namin sa boat, pero kapag taga-Aklan ka ay meron kang discount. Kaya kung marunong ka magsalita nun, magsalita ka nun para may discount. Char! At pagkadating namin ay syempre magpipicture-picture kami. Hindi namin palalagpasin itong magandang island na to. Diba ang ganda ng baybayin ng Boracay? White sand at para kang nasa ibang bansa. Sulit talaga ang oras mo dito. Every seconds, every minutes, every hour. Ang ganda talaga ng lugar. Lahat picturistic, Instagrammable. Pagkababa namin yan ay sasakay na kami ng e-trike papunta na sa aming hotel. Pipila ka lang dyan or may susundo sa iyo galing sa hotel nyo. If wala naman ay mag-e-trike ka. Alangan naman lakarin mo. Layo ng mga hotel dyan. Uy. Maraming e-trike dyan na nakapila. Pipila lang kayo at sabihin nyo kung saan yung hotel nyo. Ihahatid nila kayo doon. O siya, bye-bye. Papunta na kami sa aming hotel.
Video. Video man.